Itaas, Ama, dahil ito po ang nais ninyo sa lahat ng mga anak ninyo, Ama, na patuloy ka po namin patuloy namin, Ama, na awitan ka, patuloy namin, Lord, na isik ang inyong katotohanan, patuloy namin, Lord God, na basahin ang inyong mga banal na salita, Ama, sa kabila pa, Lord God, ng aming mga kaabalahan, Ama, bigyan niyo po kami ng eagerness pa, Ama, ng flame, Panginoon, na patuloy kang isik, Ama, kahit paulit-ulit, Lord God, yung mga salita mo, maging patuloy ito, Ama, na maging buhay sa aming mga puso, Ama, patuloy itong mag-convict sa amin, patuloy itong magturo sa amin, maging hope namin, at mag-encourage sa amin, Lord God, in times of darkness, Ama, in times of hopelessness, patuloy, Lord God, na sa'yo lamang kami lumalapit. Nalalaman namin, Ama, Lord, na meron ka pong plano sa aming mga buhay, meron kang future plan para sa amin, Lord God, meron kang calling sa amin, Lord God, na Ama, itong calling mo, Lord God, ay mangyayari sa inyong timeline, Ama, patuloy namin lilapit, Lord God, na ang purpose mo lamang ang mangyari sa aming mga buhay, Ama, bigyan po kami ng discernment, patuloy niyo po kaming gabayan, patuloy niyo po kami ingatan, Lord God, at patuloy namin marinig ang iyong mga banal na salita, Panginoon, in times, Panginoon, na hindi po namin alam kung anong mga gagawin namin, patuloy mo kami i-redirect, Ama, patuloy niyo po kaming pangunahan, Lord God, dahil hindi namin kaya, Lord God, na sarili namin ang mag-guide sa amin, ang mag-lead sa amin, Lord God. Need namin, Ama, ang inyong hope, ang inyong Holy Spirit, Lord God, na siyang magtuturo sa amin sa lahat ng aspeto ng aming buhay, Ama, at sa mga bata, Lord God, na nandirito, patuloy niyo pong samahan hanggang sa pinakamaedad, Lord God. Ikaw ang magpapala, Ama, ang mga salita mo, Lord God, ang siyang tanging soul, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng joy, Panginoon, ng true na kapayapaan, Lord God. Ito po, Lord God, ang patuloy namin pinanghawakan, Lord God. Dumating man ang mga oras na kami po ay mawala sa mundo, Ama. Alam namin, Lord God, na ikaw po ang ikaw ang aming makakapiling, Lord God, dahil ikaw ang tumawag sa amin. Ikaw, Lord God, ang nag-lead sa amin, Lord God, upang makilala ka. Ikaw po ang tumawag sa amin. Ikaw ang aming Ama at aming Diyos, Lord God, na pinakamamahal namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa patuloy, Lord God, pag-remind sa amin na hindi namin kaya, Lord, isave ang aming sarili, Lord. Hindi namin, Lord God, kaya na maging holy kami by our own, Panginoon, dahil even ang aming righteousness, Lord God, ito ay lamang ay basahan sa harapan mo, Lord God, ang aming kindness, Panginoon, ang lahat ng meron kami, wisdom, talents, Lord God, pera, Lord God, ang ninanais mo, Lord God, sa tao ay ang kanyang puso, Panginoon. Patuloy mong pagkadalisayin, Ama, patuloy mo, Lord God, na i-purify, i-refine, Panginoon, na kami ay mamuhay, Ama, sa true righteousness and holiness na ninanais mo, Ama. Ngayong umaga, Lord God, kung ano man po ang aming mga problems, Panginoon, ang aming mga worries, Panginoon, alisin niyo po ito sa aming isip upang matanggap namin, Lord God, ang mga banal mo salita ngayong umaga, at ito ay patuloy niyong pagpalain, Lord God, ay i-lead mo, Panginoon, kung ano man ang mga salita na nais niyo, Lord God, na ay mapakinggan ngayong umaga. Patuloy niyo po ang magamitin si Pastor John at i-lead siya, Panginoon, sa ano man siya dadalhin sa mga kaluluwa, Panginoon, na lost souls na dapat ma-reach, Panginoon, at sa lahat, Panginoon, ng mga tinawag mo sa iba't ibang bansa, Panginoon, sa mga evangelists, Panginoon, sa mga missionaries, Panginoon, sa mga pastors, mga teachers, Panginoon, na anuman, Panginoon, binabato ng kaaway sa kanilang mga buhay, sa bawat churches, sa bride mo, Panginoon, ang kalooban mo lamang ang mangyayari, Panginoon, ikaw ay higit, Panginoon, na nagwagi na, Panginoon, kami ay more than conquerors, Panginoon, at patuloy niyo po kaming palakasin ng aming faith, Panginoon, patuloy niyo pong itong strengthen kapag kami po ay nanghihina, Panginoon, doon niyo pong ilagay yung flame, Panginoon, na yun, na Panginoon, patuloy ka namin isik, Panginoon, sa kabila, Panginoon, nangyari sa mundo, Ama, ang ikaw lamang, Panginoon, ang patuloy namin inaasahan sa aming buhay, Ama. Patuloy kami tumatawag sa inyo, bigay niyo ang light sa amin, Panginoon, at kung kami lang po, Panginoon, ay nanlulupay-pay, kami po ay patuloy niyong palakasin, Ama. Ilid mo po kami muli sa inyong mga banal na salita, Panginoon. Patuloy niyo po kaming samahan, Ama, ikaw na ang gumabay sa amin sa pananambahan ngayong tanghali. At hindi kami lalabas, Ama, nang hindi mo po kami binibigyan ng inyong mga banal na salita na magiging buhay sa aming mga puso, Ama. Ito po ang aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, at amen. Amen. Hallelujah. Okay, so salamat sa Diyos sa tanghaling ito. At nagagalak po tayo, no, sa tanghaling ito. Dahil kasama natin si Mami Aurea. Mami, salamat po at nandito. No? Palakpakan po natin si Mami. No? So, si Mami Aurea po ay isa sa mga mothers na bina-Bible study po natin, no, sa Palmera. Ayan. Mami, anong pangalan ng Phase 6B, no? Tama po, no?
Palmera 168. Opo, Palmera 16B, yung malapit lang po dito sa Star Mall. Yan. At malapit lang kila Joy. Ayan. No, so, Walking distance. nagagalak din po tayo dahil si Joy nandito ngayon. No? At si Ainsley, yan, no? Thankful tayo. Nandito yung mga kabataan nating kapatid. Yan, at sana mami makasama pa namin kayo, no? Kalooban po ng Diyos, no? Amen. Sa mga linggo pa pong darating, yan. No? At nagagalak tayo dahil si Mother po ay nandito ngayon. At ganun din mga kapatid, no? Yung iba nating mga kapatid ay abala rin po, no? So ipag-pray po natin yung mga iba nating kapatid na abala. So mga kapatid, tumayo tayong muli sa pagbasa po ng banal na kasulatan sa Galatia chapter 1 verse 11. Galatia chapter 1 verse 11. Ang sabi po rito, sapagkat aking ipinatatalasta sa inyo mga kapatid tungkol sa mabuting balita na aking ipinangaral, na ito ay hindi ayon sa tao. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Let us pray mga kapatid. Father, bless this word sa araw na to. Pangunahan niyo kami, Ama. Salamat po sa inyong salita na nagbibigay po ng liwanag sa mga tao. Ito ang aming panalangin, Ama. Pagpalain niyo po ang tanghaling ito. In Jesus' name we pray. Amen. Makakaupo po tayong lahat. At let us greet mga kapatid, no, yung ating mga katabi. Sabihin natin, God bless you. God bless po. God bless you. Sabihin po natin yan. Yan, so, napakahalaga mga kapatid, no, na alam natin yung mabuting balita. Kasi po, walang saysay ang pag-church ng tao kung hindi niya alam kung ano yung mensahe ng kanyang pinakikinggan. Amen po ba ron, no? So, ang sabi sa atin ng Biblia, ang kailangang marinig ng tao sa panahong ito ay ang mabuting balita. Sabihin nga po natin, mabuting balita. Mabuting balita. Yan, so, tad na po tayo ng masamang balita, no? Sa media, sa television. So, rinding-rindi na ako. No? Puro na lang masamang balita, no? At lahat po ng binabalita, mga kapatid, no, sa television, kahit sa social media ay puro kontrobersya, mga bagay na nakakalungkot, no? So, walang ibang balita na dapat marinig ang tao kundi isang balita po na magbibigay ng pag-asa sa ating lahat. Amen ba ron? So, eto mga kapatid, basahin ko. Galatia chapter 1. So, ang sabi ni Pablo dito, may sinulat siya, no? Na ang sabi niya rito, tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangangaral, mga kapatid, ito ay hindi galing sa tao. Sabihin nga po natin, hindi galing sa tao. Hindi galing sa Yan, no? tao. So, ang salita po ng Diyos ay kapahayagan, no? Pinahahayag ng Diyos sa atin. Kasi mga kapatid, mahirap mangaral kung yung ipinapangaral natin ay walang authority, no? Walang pinanggalingan, ano? At may mga tao naman na nangangaral na galing lang sa ibang tao yung kanilang sinasabi. Tama ho ba? No, may mga ganyan, ano? So, mga kapatid, iba kapag ang pinag-uusapan ay mabuting balita, no? Kasi ang mabuting balita po ang sabi, ito ay aral na hindi galing sa tao. So, kailangan pakinggan ng tao to, no? Kasi kung ang isang aral po ay galing sa Diyos, kailangan seryosohin natin to. Amen ba mga kapatid, no? At hindi natin ito dapat ipagsawalang bahala. So may sinasabi rito, no, na talata din sa Bible na yung bang pananampalataya natin ay nakaugnay ba ito sa ebanghelyo, no? Yung bang faith natin ay connected sa gospel. So kailangan suriin natin yung faith natin. Amen ba, no? Kailangan po yung faith natin ay kumukonekta sa kapahayagan ng Diyos, hindi sa tao. Kasi ganito po, no? Magbibigay ako ng example sa inyo, no? Parang ganito. Halimbawa, lumaki tayo sa isang relihiyon. Tama ho ba? At lahat ng ating naririnig sa ating nakalakang relihiyon ay, ang iniisip natin, ito yung tama. No? Hindi natin sinusuri, no? Hindi tayo nagiging critical. Halimbawa, lumaki tayo sa tahanan na ang relihiyon ay Katoliko.
No, so iniisip natin, tama kaya ang Katoliko? Hindi natin tinatanong yun kasi doon tayo nasanay, doon tayo lumaki. No? Halimbawa, lumaki ka sa isang pamilyang Muslim. No? So, kung ikaw ay lumaki sa kulturang Muslim, o iisipin mo na tama ang aming relihiyon kasi dito ako lumaki. No, pero ang tanong, sinuri ba natin yung ating paniniwala? So, mga kapatid, no, mahalaga na sinusuri natin yung ating paniniwala. Mahalaga na iniisip natin kung tama ba yung pananampalatayang alam ko. Gusto ng Diyos, magtanong tayo. No? Tama ba yung aking nalalaman? Tama ba yung aking nakalakhan? So, eto mga kapatid, basahin ko yung 2 Korinto. Eto nakasulat. Tingnan niyo po ito. 2 Korinto chapter 13, verse 5. Ang sabi rito, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili, hindi nyo ba nalalaman sa ganang inyong sarili na si Hesukristo ay nasa inyo? Maliban na kung kayo'y itinakwil na. So dito po, nung may sinabi si Pablo na siyasatin natin ang ating, sarili, no? So bakit mahalaga yon? No? Bakit gusto ng Biblia na siyasatin natin yung sarili natin? Kasi mga kapatid, kailangan kilala natin yung ating sinasampalatayanan, Baka mamaya po, yung pananampalatayang alam natin, hindi pala magdadala sa atin sa langit. No? Yung ating pananampalataya, maraming taong ganun, no? Sa tingin nila, basta mayroon silang faith, tingin nila, pupunta sila sa langit. Ganun, So, mga kapatid, eto na yung panahon ng pagsusuri. Amen po ba, no? Eto yung panahon na kailangan ang tao ay nagsusuri. Kasi ang gusto ng Diyos, maging marunong ang tao sa kanyang paniniwala. Kailangan kilala mo yung iyong pinaniniwalaan. No, so, ang ating tanong ay, kilala nyo ba yung inyong pinaniniwalaan? No? Yung bang pananampalatayang alam nyo ay, yan po ba ay pamantayan ng Diyos? So, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, tandaan po natin, sinabi ng Panginoon to, sa Biblia po, maraming nangangaral na bulag. At ang kanilang inaakay ay mga bulag din. Anong sabi ng Panginoon? Kung ang bulag ay umaakay din sa kapwa bulag, anong sabi? Kapwa sila mapapahamak. Tama po ba? No? Nakakita na ho ba kayo ng bulag na umaakay din sa kapwa bulag? Di ba mahirap yon, no? So, so sa panahon natin ngayon, mga kapatid, may sinasabi din na maraming mga mangangaral na hindi alam yung kanilang ipinapangaral. No? Kumbaga po, isinubo lang ng institusyon. Isinubo ng seminaryo, isinubo ng kanilang sekta. So, kailangan mga kapatid bilang ikaw, inaalam mo kung totoo ba to? No? Totoo ba tong pinaniniwalaan ko? So, Panginoon, kung nandyan kayo, teach me. Turuan niyo ako kung ano ang totoo. Kailangan natin magtanong. Tama ho ba? Kailangan natin maging kritikal. No? Kaya mga kapatid, maraming napapahamak kasi hindi sila kritikal sa kanilang mga sarili. Hindi sila kritikal sa kanilang relihiyon. So mga kapatid, ganyan ang tao sa panahon natin, no? Yung critical sila sa iba, pero hindi sila critical sa kanilang sarili. May mga ganun mga kapatid, no? Critical sila sa iba, pero sa kanilang sarili hindi. Pero may turo po sa atin bago ka maging critical sa iba, ano ang matalinong tao? Sarili mo. Kailangan, bago mo makita yung muta ng iba, Sarili mo. kailangan mo munang makita yung sarili mong muta, no? Kasi mga kapatid, ang katotohanan po ay makikita natin, hindi sa iba, kundi ipinatutuklas ito ng Diyos sa atin. Amen po ba ron, no? Ganun mga kapatid ang karunungan, no? Kailangan hanapin mo sa Diyos at sa sarili mo. Amen po ba, no? Huwag kang umasa sa iba. Kasi mga kapatid, pwede ka pang mapahamak sa iba. Pero kung ikaw ay marunong, tatanungin mo ang Diyos, Panginoon, guide me. Ano yung katotohanan? Kaya si Pablo po, marunong siya, no? Kasi si Pablo, nang siya ay ma-convert sa Christian faith, no, sa ating pananampalataya, sabi ni Pablo, nangusap sa kanya ng personal ang Panginoon. Amen po ba, no? Personal, mga kapatid, no? Nangusap ang Panginoon sa kanya ng personal. Hindi niya ito narinig sa iba. Narinig niya ito ng
First hand. Hindi second hand. Kaya mahirap ang second hand, no? Di ba, sir? Mahirap, no? First hand. Narinig niya, no? Ibig sabihin po, actual. So, ganun ang faith, mga kapatid, no? Ang Panginoon po, naririnig natin siya ng tayo. So, mahirap. Yun yung challenge, mga kapatid, sa atin, no? So, tingnan niyo po ito, no? Tingnan niyo po, mga kapatid, no, yung sinasabi ng Bible, no? Pahayag chapter 3, no? Gusto ko lang pong makita niyo to kasi mayroong sinasabi rito ang Biblia, no, tungkol sa isang church. Ang pangalan ay Sardis. Isang lugar sa Turkey, Asia Minor ang tawag noong ancient times, pero ngayon Turkey na yung lugar na to. So may isang church dito na kung saan, ang sabi ng Panginoon sa church na to, pakinggan nyo pa. Okay, chapter 3 mula verse 1. Okay, tingnan nyo po ito, no? Sabi niya sa Sardis. Ito, tinig to ng Panginoon, nagsasalita siya rito. Sabi rito, sa anghel ng iglesia sa Sardis ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may 7 espiritu ng Diyos. Yung espiritu ng Diyos, 7 rito, no? Perfect. Ibig sabihin kasi ng 7 ay perfecto. Sabi rito, may hawak ding itong 7 bituin. Nalalaman ko ang iyong mga gawa. Anong sabi ng Panginoon dito? Alam ko yung mga gawa mo, na mayroon kang pangalang nabubuhay, pero ang totoo, ikaw ay patay. So, tinan nyo to, no? Tinan nyo to, mga kapatid, yung verse na to, no? So, dito may kinakausap ang Panginoon na church. At ang church na ito, ang kiniklaim ng church na to, sila'y buhay. No, mga kapatid, no? Sila'y buhay. Pero anong sabi ng Panginoon? Anong sabi niya rito? May pangalan kang buhay, pero ang totoo, ikaw ay patay. So may mga church pala na patay. Amen po ba? No? May mga church pala at may mga Kristiyano pala na patay. No? Ibig sabihin po, hindi nila siguro naririnig ang salita ng Diyos, no? Kaya ang sabi rito, mga patay, no? Kaya nga po, no, mahirap kapag patay ang pastor, patay ang mga miyembro, patay ang pare, patay ang mga nagsisimba, patay ang mga nangangaral, patay din ang mga nakikinig. Mahirap po, no? Kaya ang sabi rito, no, may pangalan kang buhay pero ang totoo patay ka. So mga kapatid, no, kailangan talaga mabuhay tayo. Amen po ba ron, no? Kailangan hanapin natin yung buhay, wag yung kamatayan kasi delikado 'yon. Mga kapatid, no? So, anong sabi ng Panginoon dito, no? Anong sabi niya rito? Pansinin niyo po yung verse 2. Tingnan niyo po yung verse. Tingnan niyo po. Magpuyat ka. Nakita niyo po 'to, no? Be watchful. Ano ba yung pagpupuyat? Anong kahulugan nun? Pag sinabi nagpupuyat, anong ibig sabihin, mga kapatid, no? Oh, kasi di ba tayo kadalasan nagpupuyat sa walang kapararakan? Tama ko ba? No? Mga aminin natin yan, ano? Nagpupuyat tayo kadalasan sa walang kapararakan. Pero mga kapatid, eto tanong, nagpuyat na ba tayo sa panalangin? Ayan, ano? Nagpuyat na ba tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos? Nagpuyat na ba tayo sa mga bagay na espiritual? So mga kapatid, mahalaga na tayo po ay nagpupuyat, nagsisikap pagdating sa pananampalataya. No, tingnan niyo po yung nakasulat, ang sabi rito, pagtibayin mo ang mga bagay na natitira. So mayroon pang buhay na natitira sa mga church na to. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag mo hayaang mamatay yung flame kasi sa oras na mamatayan, hindi ka na makakabalik. No? Sabi rito, pagtibayin mo ang mga bagay na natitira na malapit ng mamatay. So kailangan ang faith, mga kapatid, huwag nating hayaang mamatay. Amen po ba, no? So may posibilidad, meron bang posibilidad na mamatay ang faith ng tao? According dito sa verse na to. Yes, mga kapatid, no? So hindi tayo dapat magpabaya. Amen po ba, no? Hindi tayo dapat magpabaya sa faith na ibinigay ng Diyos sa atin. Precious yan. Sabi nga po, ang pananampalataya na ibinigay ng Diyos sa atin ay mahalagang pananampalataya. Mahalaga po yan, no? Hindi pwedeng sayangin. Kaya lang maraming tao, sir, sinasayang yan. No? Maraming tao sa panahon natin, yung pananampalataya po ay binabaliwala. Binabaliwala nila. Alam niyo po, delikado yan. No? Kasi ang Diyos, marami ng pagkakataon na ibinigay siya sa atin, no? Pero hindi pa rin tayo nakinig. Kaya ang sabi sa atin, yung malapit ang mamatay, huwag mong hayaan. Sabi ng Panginoon dito,
sapagkat wala akong nasumpungan na mga gawang sakdal sa harapan ng aking Diyos. Sabi rito ng Panginoon, wala akong makitang perpektong gawa. Kung titingnan niyo po, I have not found your works perfect before God. So mga kapatid, huwag nating alisin yung salitang perfect, no? Sabihin niyo nga po, perfect. Isa pa po, perfect. So ano po ba ibig sabihin sa Tagalog niyan, ng perfect? Ganap, perpekto, no? Ano, sir? Righteous, matuwid, no? Walang baluktot. So, mga kapatid, alam nyo, sabi ng Bible sa atin, hinahanapan ng Panginoon ang Sardis ng gawang perfect pero hindi niya makita. No? Mahirap mga kapatid na sabihin ng Panginoon sa atin yan pagkaharap natin siya. Mahirap yun, Kasi I believe na we are saved by grace. Amen po ba, Ano po bang kaligtasan, mga kapatid, para sa mga anak ng Diyos? Biyaya, So kung biyaya po ang kaligtasan, kung hindi ayon sa atin, kung ito ay galing sa Diyos, kailangan ng perfect. Tama po ba? Kasi mga kapatid, ang lahat ng galing sa Diyos, perfect yun. Amen po ba? Yun yung logic, Lahat ng galing sa Diyos, perfecto yan. Mabuti yan, So kapag tinanggap natin yan, kailangan makita din sa atin yung perfection na yon. At naniniwala tayo mga kapatid na hindi effort natin yon. Amen ba? Kasi mga kapatid, pag effort ng tao, hindi yun perfect. Pero pag effort ng Diyos, alam na, perfect yun, So mga kapatid, anong sabi ng verse 3? Tingnan nyo po. Anong sabi rito? Tingnan nyo po. Itong sabi, nakalagay. Okay, alalahanin mo kung paanong iyong tinanggap at narinig. So, ito na yon. Ang mabuting balita po, sabihin nyo nga po, mabuting balita. Yan, So, ang mensahe po ng Diyos ay ating tinatanggap at pinakikinggan, Sabi ng Bible, mga kapatid, alalahanin mo kung paano mo itong tinanggap at narinig. May sinabi ang Panginoon dito nakakatawag pansin, Sabi niya, remember how you received and heard. Ibig sabihin po, may binigay ang Diyos sa atin. Ang sabi ng Panginoon, balikan nyo yung ibinigay ko. Balikan nyo, sabi niya, alalahanin nyo. Kasi nakalimutan nyo na. Bakit kayo namatay? Kasi nakalimutan ang grace. So, ang church ay patay kapag wala ang grace. Kapag wala ang biyaya ng Diyos. Ang faith ay patay, ang pananampalataya ay patay kapag wala ang biyaya ng Diyos. Kaya mga kapatid, tandaan nyo po biyaya ang kailangan nyo. Amen ba, Alam nyo po, para ang buhay natin ay maging masaya, mga kapatid, biyaya ng Panginoon ang kailangan natin. Ang buhay natin magiging masaya, hindi lamang sa bagay ng mundo, Hindi natin yan makikita sa asawa lang, sa aso, o sa pusa, o sa ating pamilya, o sa ating mga kaibigan. Kasi mga kapatid, lahat ng ating nakakasama sa mundo, iiwan tayo niyan. Either tayo ang mang-iwan o sila. Ganun po yun, So lahat na nandito sa mundo, pansamantala. Tama po ba, mga kapatid, So ang isang bagay na hindi pwedeng maiwan sa atin ay kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Yun, At naalala ko po, kanina, tumawag yung kaibigan nating pastor na tiga Bangladesh, si Pastor Pahim. Hindi pala tawag, message. Sabi niya, Pastor John, sabi niya, mayroon akong ibabalita sa'yo. So, ina-update ako ni Pastor Pahim, yung pastor na Bangladesh na may asawang Pilipinong missionary. Ina-update tayo sa kung ano na ang nangyayari sa kanilang bansa. Kumusta na yung pangangaral sa Bangladesh? Alam niyo mga kapatid, ikumpara natin ang Pilipinas sa Bangladesh. Sa Bangladesh, mahirap mangaral. Ang mga tao doon ay mga Muslim. Marami dong church ang sinusunog. Mga Kristiyano doon ay inuusig. Alam niyo sa Nigeria ngayon, natatakot ako kasi sa Nigeria noon walang gulo Pero mayroong Muslim community doon na hinaharas ang mga Kristiyano. Pinapatay mga kapatid, sinusunog yung church. Ikumpara niyo po sa Pilipinas, wala namang ganun dito, Pero may tanong ako, nagsisikap silang maipangaral ang gospel sa mga tao. Amen ba ron? Dito mga kapatid, dapat mas tayo? Tama ho ba? Dapat dito mas matindi tayo kasi walang persecution dito. Doon may pressure Kaya nga alam nyo po, sa malayang bansa o sa hindi,
ang gospel ay kailangan marinig. Amen ba ron, mga kapatid, no? So, alam niyo po, mapapalad yung mga nasa mga lugar na Bangladesh kaysa sa Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Baka mas marami silang crown pagdating natin sa langit. Tayong nasa malayong bansa ay walang ginagawa. Di ba? Nag-chill-chill lang. Di ba, no? So, sila, nasa pressure eh. Tama ho ba? Tayo dito chill lang tayo, no? So, mga kapatid, no? Naalala ko nga sa Vietnam, nakatago yung mga church. Hindi nakabuyang yang sir. Bawal sa Vietnam ang church. Kaya mga underground. Kaya eto nakapagtataka. Marami na nagiging Kristiyano doon. Sa China po. Di ba bawal ang church doon? Ang church lang na kailangan doon ay yung tanggap ng gobyerno. Yung yung nakalista lang, no? Pero lahat ng simbahan na tinatawag na born again church, yung mga church na nangangaral tungkol kay Jesus ng legit, bawal. May surveillance doon. O may tanong po ako, ilan ang Kristiyano doon sa China? Alam niyo ba kung ilan na? As of 2000 something, unang dekada lang, 200 milyon na. Pero maliit pa rin yun. 200 million, sir, ikumpara mo sa 1 bilyong tao. Sir, no? So, mas marami pa din hindi nakakaalam doon, di ba? Pero thankful tayo dahil milyon lang ang nakakaunawa doon. Sa India, pinakamaraming tao sa mundo. Hindi na China. India na po ang pinakamarami, no? Alam niyo po sa India, nangangaral doon ang mga Kristiyano. Marami na pong nako-convert doon, no? Kaya lang mahirap pa rin. Kasi nandoon ang Hinduism. Tama ho ba? So, mga kapatid, no, sa panahon natin ngayon, may sinabi ang Bible sa atin, ano pong sabi? Kailangan ang gospel na ito ay marinig. No? Kaya lang po, sabi nga po natin, tingnan niyo po ang sabi ng Bible, no, sa Revelation 3, na ang sabi rito, itong church na dapat siya ang nagbibigay ng liwanag, ang sabi, nakalimutan niya na yata yung kanyang tinanggap at narinig. No? Anong sabi ng Panginoon? Tuparin mo. Di ba sabi niya? Tingnan niyo, hold fast and repent. Pinagsisisi ang church. No, mga kapatid, no? Kaya, alam niyo po, ito may mga church na ang tingin nila, hindi sila dapat magsisi. Tama ba? Ang kailangan magsisi, yung gobyerno, yung mga corrupt na politician, ganon. Pero, sa Bible, sino yung unang dapat mag-repent? Church. Mga kapatid, no? Sino bang dapat unang mag-repent? Church. Ang church. Dapat po, ang mga simbahan ang unang magsisi sa harapan ng Diyos. Tayo po yon, no? Tayo ang dapat mauna, hindi ibang tao. No? Kasi maraming tao sa panahon natin, yung tinitingnan natin yung iba, pero yung sinasabi ko nga po, yung faith natin, hindi natin alam, hindi natin kilala. No? Kaya sabi ng Panginoon sa atin, repent, no? Ibalik natin yung sana ma-restore. Di ba sabi ng Panginoon, makita nyo yung tinanggap nyo, yung narinig nyo. Yung mabuting balita na inyong napakinggan. Sabi niya, no? Then, ang sabi ng Panginoon dito, tingnan nyo po, magsisi ka, tuparin mo ang iyong narinig at tinanggap. Pansinin nyo pa, tutulak tayo ng ibang pangungusap dito. Sabi dito, kaya't kung hindi ka magpupuyat, kung hindi mo gagawin yung sinabi ko, sabi ng Panginoon dito, no? Kung hindi mo gagawin, di ka magiging seryoso sa faith mo. Etong sabi niya, pupunta ako dyan, gaya ng magnanakaw. Ano daw sabi ng Panginoon dito sa kanyang pagdating? Pupunta ako tulad sa magnanakaw. At tingnan niyo po, ang sabi niya, hindi mo malalaman kung anong panahon paririyan ako sa iyo. Alam niyo po yung verse na to, misteryoso eh. Ibig sabihin po pala, eto yan. Pwede nating malaman kung kailan siya darating. Ayon sa verse na to. Pero hindi petsa yon, hindi petsa, sign. Amen ba? So, mga kapatid, no, si Jesus babalik na. Amen po ba? Babalik na ang Panginoon, at ang sabi ng Bible, sa kanyang pagbabalik, ito'y ipapaalam niya sa kanyang mga hinirang. Ipapaalam niya yung tanda. Sabihin niyo nga mga kapatid, sign. Isa pa po, sign. O ano sa Tagalog yan? Tanda, no? So, anong example ng sign? Example po, halimbawa, pupunta ka ng Lako. Kunyari hindi mo pa alam. So, saan ka, anong una mong titingnan?
Sweden. Tama. Ano pa po? Landmark. Landmark. No? Arrow. Itatanungin mo, no? And then, kailangan mo makita yung sign. Tama ho ba? Ano yung sign? Ito yung patungong lako. No? Sa mga fast food chain, may mga sign. Tama ho ba? 4 kilometers up papuntang Jollibee or McDonald's. May mga sign. May mga tanda. So, ang Panginoon ganun din, ano? Pag sinabi ng Panginoon na darating ako sa ganitong panahon, magkakaroon ng tagutom, magkakaroon ng pagmamahal sa sarili ang mga tao, magiging malamig ang kanilang faith, ang tawag doon sign. So may tanong ako, yung bang sign ng Panginoon na sinasabi niya, nandito na po ba yun sa panahon natin? Mga kapatid, sa palagay nyo, yung po bang sign na sinasabi niya, eto na ba yung sign na yon? Tama po, eto na yon, no? Sabi ng Bible sa atin, hindi mo malalaman kung anong panahon paririyan ako sa iyo. Ibig sabihin po, kung totoo ang faith natin, hahanapin natin yung sinasabi ng Bible na, Panginoon, ano yung sign na malapit na kayong bumalik para maihanda ko ang sarili ko? Kailangan namin ihanda ang sarili namin. Alam niyo ang mga unang alagad, 2,000 taon sila naghahanda. Di ba, no? Nagkandamatay na sila. Pero noon pa sila naghanda. Pero alam niyo mga kapatid, no, kailangan yung kanilang zeal maging zeal natin. Kung sila masikap noon, dapat, ano po? Mas masikap din tayo ngayon. Kasi ang sabi ng Bible, pagdating ng Panginoon, tulad ng magnanakaw, walang nakakaalam ng kanyang pagdating. Pero ang sabi rito, malalaman natin yung tanda. Hindi mo malalaman yung aking pagdating. May mga church pala, mga kapatid, no? May mga church pala na hindi nila malalaman yung pagdating ni Lord. Hintay sila ng hintay, dumating na pala. May mga ganon, mga kapatid, no? Hintay ka ng hintay, dumating na pala. Lumampas na po. Parang bus. Sa Korea, pag sinabing 9 a.m., 9 a.m. kailangan nandun ka. Tama ba? Kung darating ka ng 9:30, lampas na. So, ang sign ay 9:30, kailangan nandun ka. Yun yung message. No? Pero kung hindi mo yun gagawin, maiiwan ka. Kaya sabi rito, hindi mo malalaman yung pagdating ko. Mga kapatid, no? Ang gospel po ay pinakikinggan, tinatanggap, at pinaghahandaan. Amen ba? No? Kailangan prepare tayo. No? Kasi mga kapatid, may isang sign na hindi natin dapat kalimutan. No? Isang sign po na delikado. Ito yan. Alam niyo po, nung nagkaroon ng COVID, sino po rito yung nakulong ng COVID? Yung naka-quarantine? Tayong lahat, di ba? Ba't ba ako nagtanong nun? Tayong lahat yun, di ba? Nakulong tayo. Okay. Ang tingin ng marami ay end of the world na gano'n, ano? Ito na yung, isa sa mga tanda na mga sasalutin na ang mundo. Sinalo talaga tayo, buong mundo talaga, no? 6 na milyon nga ang namatay, O may mga mahal pa nga ako sa buhay na nadamay dyan sa COVID, Pati rin ako, nagka-COVID kami ng asawa ko, no? Tinamaan din kami. So, iniisip ko na maaring ito na yung sign. Pero alam niyo po, no? Hindi yun ang sign. Alam niyo po kung ano yung sign? Sabi ng Panginoon, ito. Ang sign sa kanyang pagdating ay hindi natin malalaman. Number 1. No? Pwede tayong mag-guess, pero ang sabi ng Panginoon, hindi ipapaalam sa inyo yung sign. Pero may malupit na sign. At alam niyo kung ano? Basahin natin ang Bible. Thessalonians, basahin natin. Okay? Ito mga kapatid. Thessalonica, basahin natin to. Chapter 5, verse 1. First Thessalonians. Okay, mahal? First Thessalonians, chapter 5. Basahin natin yung verse 1. Okay, ano sabi rito? Tingnan niyo po to mga kapatid, no? Bago tayo magtapos. Nakaserye po tayo ngayon. Tungkol sa kapanahunan at sa mga bahagi ng panahon, mga kapatid, hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anuman. Si Pablo dito, kausap niya ang mga early Christians, no? Ang mga believers. Sabi ni Pablo, ang pinag-uusapan nila yung second coming ni Jesus. Amen ba ron? Kasi noon pa, nag-aabang na ang mga apostles sa pagdating ni Jesus. Pero hindi dumating sa kanilang generation. Amen po ba, no? Kasi mga kapatid, yung kanilang message ay hindi para sa kanila, kundi para kanino? Para sa atin, ano? Itinawid nila ang message sa atin ngayong 21st century. Kaya ang Bible po, hindi siya lumang aklat. Kailangan yung basahin to. Nandito ang future events, no?
Nandito ang mga mangyayari sa kasaysayan. Nandito mga kapatid nakasulat. Hindi siya obsolete na aklat. So sabi rito, sabi ni Pablo, sa kapanahunan, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo. Sabi ni Pablo, yung pagdating ni Jesus, basahin natin yung verse 2, tingnan nyo pong sabi. Tingnan nyo mga kapatid sapagkat kayo rin, ang mga lubos na nakakaalam, alam ng mga unang Kristiyano, ang tanda, alam nila, no? Na ito yung sign, may alam sila. Sabi rito, na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay gaya ng ano po? Magnanakaw sa gabi. Yung pag sinabi ni Jesus sa Sardis, kapareho sa sinabi ni Pablo. Yes. Di ba, nasabi niya, darating ako tulad sa magnanakaw, hindi mo alam kung anong oras ako nandyan. No? Sabi niya, the same statement. So mga kapatid, no, si Pablo at ang ating Panginoon ay talagang synchronized. No? Sabi rito ng verse 3 nakalagay, pag sinabi ng mga tao na kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayoy, darating sa kanila ang biglang pagkawasak. Ang sinasabi ko po sa inyo na dakilang tanda na Jesus is coming soon, malapit na siya. Pag ang ating mundo po ay nasa kapayapaang makatao. Ulitin ko po. Pwede ko pong ulitin? Ito mga kapatid, ang sign na malapit nang dumating ang Panginoon, hindi lindol, hindi salot, kundi isang kapayapaan na false. Kapayapaan na makatao, kakalat sa mundo. Kapayapaan na hindi galing sa Diyos. So mga kapatid, may sinasabi sa Bible na may kapayapaan na ipopropose si Satanas sa mga tao. At alam niyo kung anong kapayapaan yon? No? Walang war, mga ganun ano? Walang gulo, magkakaroon ng interconnection ang mga bansa, so magiging maganda. Mapayapa ang mga bansa. Kaya lang po, ang problema ito, kailangan nilang alisin ang isang sagabal. At alam niyo kung ano yon? Ito mga kapatid, no? Ito lang. I-reject ng world peace sa panahon natin, yung sinasabi sir noon, nag-iisang mensahe, naggalit ang maraming relihiyon. Alam niyo kung ano? Ang mga tao po, pupunta lang sa langit kapag sila ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ni Jesus Christ. Amen ba ron? Ibig sabihin mga kapatid, yung mensahe na yon, yun ay mensahe na kailangan marinig ng mga tao. Kaya lang po, ayaw ng dyablo ng mensahe yun. Intindihan niyo po? Kaya nasa panahon natin mga kapatid, napansin niyo po, no, lahat halos ng religion, okay? Ang turo ay, hindi natin kailangan si Jesus. May ibang way papunta sa langit. Tama ho ba? Maging mabait lang tayo. Pupunta tayo lahat sa langit. Maging mabuti tayo sa kapwa. Pupunta tayo sa langit lahat. No? Wag lang tayong mang-api ng iba. Maging tayong makatao. Wag tayong, kumbaga, lahat ng tao, hayaan natin maging malaya. Wag natin silang apakan. Di ba magandang pakinggan, no? So mga kapatid, lahat ng bagay ng moral, okay. Ayaw lang marinig ng tao ngayon, Jesus, the Savior, the one and only, na pwedeng magligtas sa tao. Kaya, di ba nasa panahon tayo, sir, ng tinatawag na pluralism? Ibig sabihin po, maraming daan papunta sa Diyos, hindi lang isa. Kaya ngayon, di ba, ang claim ng Christianity, tinitibag ngayon. Di ba mga kapatid, di ba? Kasi nasa panahon daw tayo ng pluralism. Ibig sabihin po, ganito, paring ibang religion, pastor, Muslim, Buddhist, ibig bang sabihin, impyerno sila? Well, Diyos ang makakapagsabi niyan, hindi tayo. Tama ho ba? Di ba? Pero, sabi ng Bible sa atin, kahit ang Christianity, ang turo ay, sariling gawa. Di ba, no? Si Pablo, inulit-ulit yan. Paulit-ulit ang sinasabi, ang gospel na totoo ay hindi according to our works. Tama ho ba? So, mga kapatid, sabi rito, no? Darating ang panahon, dahil ang tao ay nagsumikap sa kanilang mabuting gawa, narating nila yung kapayapaan. Yun nga lang, tinan nyo pa, kapayapaan at katiwasayan. Ibig sabihin po ganito, wala nang nagugutom. Tinan nyo to tinan nyo sir, no? Mapayapa na eh. Walang nagugutom, walang naghihirap daw. Tama ho ba? Di ba may mga ganong ideology sir?
O may tanong ako, yung bansa na walang nagugutom daw, walang naghihirap, pantay-pantay lahat. Alam niyo ba sa Russia, sir, no? Yung dating Soviet Union, gusto ko lang malaman niyo to, no? Ilan niyo ba kung ilan yung namatay noong panahon na namumuno ang mga komunista? Sila Stalin sa USSR. Alam niyo, ang estimate, eto mga kapatid 20 million. Mga kapatid, no? 20 million na Russians ang namatay sa gutom, pinatay, sa isang bansa na ang isinusulong ay pagkakapantay-pantay. Mga kapatid, no? Pansinin nyo. Di ba, no? So, mga kapatid, tandaan natin ang ating effort na sinasabi ay kakaiba. No? Sabi ng Bible sa atin, delikado ang panahon na to. Kasi sabi ng Bible nakalagay na ang tao ay iisipin nila na kaya nilang makarating sa Diyos sa kanilang sariling lakas. Mga kapatid, sa araw na to, no? Balikan natin yung gospel. Amen po ba, no? Ano bang sinasabi ng gospel? Ang kailangan natin ay ang Panginoong Hesus, walang iba. Kailangan siyang, sabi ng Bible sa atin, ang Panginoong Hesukristo lang, walang iba. Hayaan natin siyang maghari sa atin. No? Magiging mabuting tao tayo kapag si Jesus ay nasa atin. Amen ba mga kapatid, no? Sabi nga po, without Jesus, walang goodness. Ano, gano'n, ano? Kung walang Panginoon, walang mabuti. Siya lang ang mabuti. Let us pray, mga kapatid, no? Nawa ang gospel na ating narinig, balikan natin, alalahanin natin. Let us pray. Hallelujah. Hallelujah. Mag-pray tayo mga kapatid sa Diyos. Hallelujah. Dakilang Ama, Amang makalangit, nandito po kami, mga anak nyo na tinawag po para mapakinggan namin ang inyong salita. Ama, nawa na ipaunawa po sa amin ng banal na Espiritu ang ibig sabihin ng mabuting balita. Ang mabuting balita ay tungkol sa inyo at hindi sa tao. Ang mabuting balita ay tungkol sa kung paano nyo kami iniligtas mula sa kasalanan. Hindi sa kung paano kami nag-effort para maging mabuti sa aming mga sarili. Ama, turuan nyo kami na maging mabuti by faith. Turuan nyo kami na maging mabuti sa pamamagitan ng pagsunod namin kay Jesus Christ. Turuan nyo kaming maging mabuti at makaunawa ng mabuting balita sa pamamagitan po ng aming pagtanggap sa inyong mensahe sa mabuting balita na dinala sa amin ng Panginoong Hesus. Ama, nawa po, tulungan nyo ang mga kapatid namin na makaunawa sa kahalagahan ng gospel. Mahalaga po ito, naway pahalagahan namin, alalahanin namin kung paano namin ito tinanggap. Alalahanin namin kung paano namin ito tinanggap na kung saan hindi kami deserving, hindi kami karapat-dapat dito sa gospel na ito. Dahil Ama, nakikita namin na kami mga tao na hindi karapat-dapat dahil sa kasalanan. Ama, nawa, pahalagahan namin ang gospel. Sapagkat Ama, sa totoo lang, kung isi-search namin ang aming mga sarili, wala kaming makitang bagay sa puso namin para kami kahabagan nyo. Kaming lahat ay nagkasala laban sa inyo. Pero Ama, dahil sa mayaman nyong awa, dahil sa inyong mayamang awa, tinawag nyo kami sa biyaya. Kahit hindi kami deserving. Sinabi nyo, nang magkaaway pa po tayo, Ama, nang magkaaway pa kaming mga anak nyo, noong hindi pa kami mga anak, nang kami ay nandito pa sa mundong nasa kadiliman, sinabi nyo, namatay ang inyong anak sa takdang panahon. Ama, nawa po, sa araw na to, pahalagahan namin ang gospel. Isulong namin ito,
Itayo namin ang bandila ni Jesus Christ sa aming mga tahanan, sa aming mga puso, sa aming mga bibig, sa aming mga social media. Huwag naming ikahiya ang Panginoon. Ideklara namin ang kanyang pangalan, Ama, sapagkat hindi dahil sa kami ay mga perpektong tao, kundi dahil kay Jesus, nakita namin ang liwanag. Ama, ito ang panahon na kailangan kaming magtanyag ng pangalan. At wala kaming ibang itatanyag na pangalan, the one and only name, Jesus Christ. I-bless nyo po ang araw na to, ang mga kapatid po, Ama, nawa po sa aming pagsasama-sama ngayon, meron po kaming natandaan, may natutunan, mayroon pong bagay na pumasok sa aming puso sa araw na to. Pagpalain nyo po ang bawat isang nandito. In Jesus' name we pray. Lahat po tayo magsabi ng Amen. 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 Hallelujah. Praise God. Mga kapatid, sa ating pagkakaloob na paghahayag po ng ating katapatan sa Diyos, dahil ang Diyos po ay tapat sa lahat ng bagay, awitin po natin ang Seek the Kingdom of God in His Righteousness. Hallelujah. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Sa panalangin ng pasasalamat, Sir Alan. Hallelujah. Amen, God. Ama, narito muli kami. Narito ang aming handog, Ama. Nanawa ito'y dumami ng siksik-liklik at umaapaw, Ama. Magamit nawa ito sa pagpakalat ng iyong banal na salita. Magamit nawa ito sa lahat ng pangangailangan ng iglesia na ito at sa lahat-lahat, Ama. Amen. Marating nito, Ama. Ama, maraming salamat Yes, Pa. na ito'y Hallelujah. i-bless niyo po ang lahat ng ito. Pati po ang nagbigay nito, Ama, ng siksik-liglig at umaapaw po. I-bless ko po sila. Ito ang aming dalangin, the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Dakilang Ama, pagpalain niyo po ang lahat ng aming mga kapatid na nandito ngayon. Nawa po ang inyong salita ay dumating sa kanila. Sa isang pagkakataon naman na hindi namin inaasahan, sa isang sitwasyon na parang baliwala o wala lang o kaya ay normal na panahon,
May mga panahon, Ama, na unexpected dumarating ang inyong revelasyon, ang inyong kapahayagan. Ama, nawa sa araw na ito, ang inyong banal na espiritu po ay kumakatok sa puso ng aming mga kapatid. At tinatawag sila upang ang inyong salita po ay kanilang mapakinggan at kanilang masunod. Ama, patatagin nyo ang pananampalataya ng aming mga kapatid. Ano man po ang pagsubok, ano man po ang mga personal na pakikibaka ang nararamdaman ng mga kapatid namin, Ama, hindi ito maging hadlang. Hindi ito maging hadlang upang hindi kami sumunod sa kalooban nyo. Dahil, Ama, ang Panginoong Jesucristo ay nagbigay ng halimbawa sa amin na bagamat siya'y itinakwil ng mga tao, pero siya'y nagpatuloy sa pagsunod sa kalooban nyo. At sinabi ng inyong salita, inilagay nyo siya sa pinakamataas na kalagayan dahil sa kanyang pagsunod sa inyo. Nawa, Ama, huwag kaming maging malahiningang mga Kristiyano sa mga huling araw na to. Nawa, eto na yung panahon na maglaan kami ng panahon na lumago kami sa inyong salita at kami po ay sumunod sa pangunguna ng banal na espiritu sa mundong ito na aming ginagalawan. Na huwag kaming matakot sa tao, na huwag kaming matakot sa banta ng tao, kundi tumulad kami kay Kristo, ang aming Panginoon, na siya, sa kabila ng ginawa sa Kanya ng mga tao, Ama, na natiling tapat hanggang wakas. Nagpakababa hanggang sa kamatayan sa krus. Ama, ganun din po kami. Tinatawag nyo kami para gawin ang kalooban nyo. Kaya salamat po sa inyong mensahe ngayong umaga na ang mabuting balitang ito ay tungkol sa biyaya ng Panginoon na Kanyang inalay sa amin. Hindi ito galing sa tao, hindi ito itinuro ng tao, ito ay mensaheng makalangit. Dumating si Jesus sa mundo to save us from sin. Pagpalain niyo po ang araw na to. Nawa, Ama, sa araw na ito, talikuran na namin ang aming mga maling ginagawa. Mga pagkakasala na ayaw nyo, na hindi nakalulugod sa inyo. Ito na ang panahon na pasakop kami. I-surrender namin ang aming buhay sa Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. I-surrender namin ang aming buhay sa Holy Spirit. Dahil, Ama, ito lang ang paraan upang kami po'y magkaroon ng tunay na kagalakan sa mundong ito. Dito kami magiging magalak, masayang buhay, dahil kapiling namin kayo, kahit nandito pa kami sa mundo. Sa Diyos, na sa atin ay tumawag, mabuting Diyos, buhay na Diyos, na kung saan ang Kanyang salita ay nababasa natin at napakikinggan. Nawa po, sundin natin ang Kanyang sinasabi. Gawin natin ang Kanyang salita. Dahil parating na ang Panginoong Hesus. Nawa, maabutan niya tayo. Nagtatapat hanggang wakas. Nagmamahal sa Kanya. At sinusunod ang Kanyang kalooban. Sumaatin ang Kanyang habag. Ang Kanyang biyaya ay tanggapin natin ngayon. Ngayon hanggang sa muling pagdating ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Amen, amen, at amen. Hallelujah. Praise you, Father. Amen. Hallelujah, Lord Jesus. Amen. Praise you, Father. Hallelujah. Hallelujah, Father God. Amen. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, Father, Lord Jesus. Hallelujah.
Batiin natin uli yung mga katabi natin. Sabihin natin, God bless, God bless. God bless. God bless. God bless po. God bless po, God bless po. God bless po. God bless po sa lahat, mga kapatid. God bless po. Yan. Hallelujah, hallelujah. God bless po, God bless po. Wala lang akong pabango, wala na akong pabango eh. God bless you. God bless po. Mahal, may naka-ano? May naka-online. Praise you, Father. Ay, oo nga pala, naka-online. May naka-online. Ano ba naka-online? Hallelujah. Ano ba ito? God bless po. Si Miles, si ano, sila ano, Praise God. sila. Lagi niyo yayaan. May dalawa pero di ko kita yung isa eh. Pero na kanina sila Kenneth, ayan. God bless sa iyo. Kanina ata si Cheche. God bless po. I miss you babies. God bless po sa lahat ng naka-online, mga kapatid. May isa din, di ko. Ipagpalain po kayo ng Panginoong Hesukristo sa inyo pong pakikiisa po sa ating pong serbisyo po sa tanghaling ito. God bless po sa lahat, mga God kapatid. bless you.